Kumusta mga kaibigan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na hindi lang tungkol sa numero at pera. Mas malalim pa ito. Ito ay tungkol sa ating mga damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga desisyon sa pera. Tungkol ito sa pag-unawa sa ating sarili at kung paano nakaimpluwensya ang ating emosyon sa ating mga desisyon sa pera. Ang ating mga damdamin ay may malaking papel sa ating mga pinansyal na desisyon. Pag-usapan natin ang psikolohiya ng pera. Ito ay isang mahalagang aspeto na madalas nating hindi napapansin. Una, pag-usapan natin ang emosyon at pera. Ang ating mga emosyon ay may direktang epekto sa ating mga pinansyal na desisyon. Malalim ang koneksyon ng pera sa ating emosyon. Ang bawat sentimo ay may kaakibat na damdamin. Maaari itong magdala ng saya, takot, o di kaya stress. Ang bawat transaksyon ay may kaakibat na emosyon. Isipin nyo, ang paggastos natin ay madalas na naiimpluwensyahan ng ating nararamdaman. Ang ating mga emosyon ay nagdidikta ng ating mga aksyon. Halimbawa, ang labis na paggastos ay minsan bunga ng stress o paghahanap ng kasiyahan. Kapag tayo ay stressed, madalas tayong bumibili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ang pagkilala sa koneksyong ito ay makakatulong sa atin na kontrolin ang ating gawi sa pera. Ang pag-unawa sa ating emosyon ay susi sa mas maayos na pamamahala ng pera. Sunod, talakayin natin ang ating mga pananaw at paniniwala tungkol sa pera. Ang ating mga pananaw ay may malaking epekto sa ating mga pinansyal na desisyon. Ang ating mga pananaw ay maaring magbukas o maglimita sa ating mga oportunidad sa pera. Ang ating mga paniniwala ay nagdidikta ng ating mga aksyon. Kung naniniwala kang masama ang pera, maaring ma-develop mo ang takot sa pag-iipon nito. Ang negatibong pananaw sa pera ay maaring magdulot ng takot at pag-aalinlangan. Ang pag-unawa sa iyong mga paniniwala ay makakatulong sa pagbabago ng iyong ugali sa pera. Ang positibong pananaw ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Tungkol ito sa pagbabago ng kuwentong sinasabi natin sa ating sarili tungkol sa pera. Ang ating mga kwento ay may malaking epekto sa ating mga desisyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pagpahalaga at prioridad. Ang ating mga pagpapahalaga ay nagdidikta ng ating mga aksyon. Ang psikolohiya ng pera ay nagtuturo sa atin kung paano natin pinapahalagahan ang pera. Ang ating mga prioridad ay nagdidikta ng ating mga desisyon. Ano ang importante sa iyo? Ang iyong mga prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Ang kalusugan ba, edukasyon o luho? Ang iyong mga prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Kapag naintindihan mo ang iyong mga prioridad, mas magiging malinaw ang pagpaplano sa pera at mas nakahanay sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Ang iyong mga prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Bakit nga ba ito mahalaga? Ang pag-unawa sa ating mga prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Ang pag-aaral sa psikolohiya ng pera ay naghahanda sa atin sa mga hamon sa pera. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Hindi lang ito tungkol sa pag-iipon o pag-iinvest. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Tungkol din ito sa pag-unawa sa ating sarili. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Kapag alam natin kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin sa pera, mas nakakagawa tayo ng mas magandang desisyon sa pera. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Bilang pagtatapos, ang pagtuklas sa psikolohiya ng pera ay isang paglalakbay na sulit gawin. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Hindi lang itungkol sa piso at sentimo. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Tungkol ito sa pag-unawa kung paano hinuhubog ng ating emosyon, paniniwala at pagpapahalaga ang ating buhay sa pera. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Kaya, simulan natin ang pagtuklas na ito at kontrolin ang ating kinabukasan sa pera. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Salamat sa panonood. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Kung nakatulong ang video na ito,
huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman sa inyong paglalakbay sa pera. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na matuto. Ang pag-unawa sa ating mga emosyon, pananaw at prioridad ay magdudulot ng mas maayos na pamamahala ng pera.